Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa Nobs Vlog. So meron po tayong i-upload na video ngayon. Ito yung bagong vlog ni Epifanio Labrador. Atin pong panoorin. Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. At syempre, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na talagang sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, hindi na po natin patatagalin. Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa bumiyahi po kasi kami. Bumiyahi po kasi kami kasama po ng aking pamilya. Syempre ng mga kasama natin. No? So, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak. No, marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin o makatulong sa atin. So, yun nga, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. Meron po kasi nakarating sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, na ang pinaka purpose pala talaga, para lang hindi halata, no, na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba, kunyari dadaanin nila sa legal, no? Pero meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Kristo kasi pagkakaalam ko po kasi sa iglesia ni Kristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay maawain, yan po ay matulungin, mabait, mapagpatawad, at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit kung makikita nyo po panahon ni Jesus Christ. Kaya nga po nagagalit sa kanya yung ibang mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya. Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po gumante. No? Yun po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Kristo. Hindi po katulad ng iglesia ni Manalo, na akala mo magaling lang sila pag sila ang naninira. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang ang iglesia ni Manalo pag sila ang naninira. 'Di ba? Pero kapag sila ay nabuking, kahit totoo yung sinasabi natin, pag umasta akala mo hindi magaling manira sa ibang reliyon. 'Di ba? Alam nyo, kagabi po habang ako po ay nasa biyahe, kami dahil sumakay lang po kami sa sarili naming sasakyan, actually sa pinsan ko na van, marami po kong nakausap habang nasa van ako, may nakakausap ako. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nalaman, ang dami kong natuklasan, no? At pagkatapos nun, syempre pinatay ko na yung cellphone. Bigla akong naisip na buksan yung comment section, no? At binasa ko yung nakasulat doon na ang pagkasabi, mga minamahal kong mga kababayan, wala daw silang pakialam kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko, dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Nung minura po ni Digongyo yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang dami pong nag-react, ang daming nagalit ng mga pastor, mga ministro at iba pa. Lalong-lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. No?
So, ibig sabihin, lumalabas na kaya nag-react yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban, yung MCGI ba yun? O, yung dating daan. Eh dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo nung minura ni Duterte yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi. Hindi sila umimik. Bakit? Unang-una, ito ang nakikita ko. Takot sila. Dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung mga tao ang pag-uusapan, mga kriminal, mas maraming kriminal, maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, para makalusot sila, sinabi na lang nila na wala kami pakialam dahil ang minura naman ni Duterte ay Diyos ng mga Katoliko. Malinaw po yun. So, sa madaling salita, iba ang Diyos ng iglesia ni Manalo sa Diyos ng mga born again, sa Diyos ng mga ibang reliyon, lalong-lalo na ng Katoliko. Anong uri ba ng Diyos ang binabanggit o sinasabi o ang pinapahiwatig nung nag-comment sa atin? Anong Diyos ba ang meron sila? Alam ko na. Kung di ako nagkakamali, di baling murahin ni Duterte ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di baling murahin ni Duterte lahat ng anghel, lahat ng mga santos. Huwag lamang murahin yung kanilang poon na si Eduardo Manalo. Kasi magagalit talaga sila. O nga pala, naintindihan ko na ngayon. Kasi, tingnan nyo ha, kasi nung minura ko, si Eduardo Manalo, nag-react sila. Pero minura ni Duterte, ang Diyos na pinaglilingkuran nila, itinanggi nila. Pero mag-ingat kayo, mga iglesia ni Manalo. May kasabihan sa Biblia na ang sino man tumanggi sa Diyos, itatanggi din sa langit. So, sa madaling salita, mukhang tagilid. Mukhang sa nakikita ko walang iglesia ni Manalo na mapupunta sa langit. Lalong-lalo na hindi kayo dumaan kay Kibuloy na kung saan kakampi nyo ngayon. Biro mo talagang ito masasabi ko na talagang pagdating sa kasamaan, talagang magtatandem talaga. Kasi balita ko, hindi lang ang iglesia ni Manalo ang nag-aano sa akin ngayon na itumba ko. Pati itong KOGC. Pati itong KOGC, nagmamadali na itumba ko. 'Di ba? Nagmamadali na itumba ko. Sinasamantala nila. 'Di ba? So, talaga nga naman, kapag ka mahirap, nagmamadali silang itumba. Nagmamadali silang ipapatay. Pero pag mayaman, alanganin sila. Kasi nga naman, mayaman. May mga bodyguard, may kakayahan. Maraming pwedeng bayaran para ipagtanggol siya. Hindi kagaya ng yung lingkod na isang mahirap na anumang oras ay pwedeng ipapatay sa mga goons nila. No, kaya nga nagpapasalamat na lang din ako sapagkat napakaraming sumusuporta, especially yung pamilya ko at iba pa, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na nagmamalasakit at maging yung ating mga supporters. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko din na susuportahan din ni Duterte at mukhang plano din na sumabay ang mga Duterte na ipapatay ako. Eto na, nagsanib puwersa na. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal. Nagsanib puwersa na yung mga alagad ng dyablo. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal, yung mga walang puso, yung mga hayop, yung mga demonyo. Siyensya na kayo sa aso ko So,
Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nakakalungkot isipin. Bakit? Kapag mayaman ang nagmumura, mayaman ang nagbabanta, katulad ni Sara Duterte, di ba? Pag mayaman ang nagbabanta, mayaman ang nagsasalita, ayun, wala silang magawa. Malaya na nakakagawa ng kahit ano. Tingnan nyo si Sara Duterte. Nagnakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Pinagbabantaan ba? Tinutugis ba ng batas? Inyong lingkod ninyo. Dahil mahirap, tatakutin ngayon ng INC na may kaso sa buong bansa. Ililibot daw tayo sa buong bansa. Ang galing. Tuwan-tuwa naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas. Kayo na yung makapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa nyo sa akin? Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, takot na daw ako, ba't hindi na daw ako nagmumura? Ganun ba? Hindi na daw ako nagmumura. Mga putang ina ninyo. Mga gago kayo. Mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak naman ng teteng mga hudas ng tanginang mga diputang mga demonyo kayo. Ha? Alam niyo mga kababayan ko, huwag kayo mag-alala. Katulad ng sinabi ko, alam ko gagamitin ng Iglesia ni Manalo yung batas na kung saan kaya nilang suhulan, kaya nilang paglaruan. Biro mo, kung tutusin kung sino man ang dapat hulihin, hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng Iglesia ni Manalo na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino, lalong-lalo na yung mga kaparian? Dahil may impluensya, may connection sa taas, may mga membrong colonel, general, mga pulis, mga militar, lusot. Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Kaya nga tumpak na tumpak lang po yung ating kantang para kanino ba talaga yung batas. Di ba? Pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa Iglesia ni Manalo? Paano kaya kung si Sara Duterte minura sa Eduardo Manalo? Kikilos kaya yung Iglesia ni Manalo? Ganito rin kaya ang gagawin ng Iglesia ni Manalo? Mukhang hindi. Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Hindi nyo kaya. Sigurado ko, pag si Sara ang nagmura sa Iglesia ni Manalo, pag si Sara Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, tameme itong mga to. Ni isa, walang magsasalita. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karne ng isang tupa. Di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. So ibig sabihin lang, kumakain sila ng tupa. No? Kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitignan ko, iniisip ko, ba't kaya may tupa? Yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong reaction nyo Kasi balik tayo dun sa sinabi ng isang nag-react na wala daw sila pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Para okay lang sa Iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte? Kasi sabi, okay lang. Wala kaming pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Diyos naman ng Katoliko yun. Bakit? Ano ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. Mga kapatid na mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano kawalang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka puta si Raulo. Kahudas, kademonyo, kadyablo. Etong Iglesia ni Manalo. No? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang Iglesia ni Manalo.
Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin. Hindi mangyayari yun. Dahil kagabi lang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga at sila ay laging nananalangin para sa inyong lingkod. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanungin nyo kung sang-ayon ba sila at kung sa Diyos ba yung doktrina ng Iglesia ni Manalo. 100%, 99% o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi. Kulto. Ha? Kulto ang Iglesia ni Manalo. At mismong Google na rin ang nagsabi. Kulto ang Iglesia ni Manalo. Ha? Kulto. Kaya kawawa kayong mga nakaanib dyan. Ha? Maganda lang yung simbahan. Maganda lang yung mga suot ng mga ministro dyan. Pero yan ay mahalin tulad mo sa isang mafia. Mafia naman talaga eh. Diba? Tuwang-tuwa si Eduardo Manalo. Yung mga iglesia ni Manalo. Gumawa pa ng composition sa akin. Ha? Tuwang-tuwa si Manalo habang yung nakikita niya nagwa-wild. Habang nakikita nagiging asong ulol. Nagiging mga lobo yung kanyang mga membro. Diba? Yan ba yung aral ni Kristo sa'yo? Eduardo Manalo? Mongoloid? Galit si Eduardo Manalo pag tinatawag natin Mongoloid. Hindi pala to Mongoloid, special child pala to. Ha? Special child pala to, mas matindi pa to kay Kibulok. Kasi, kakain na lang ito, gusto niya may susubo pa sa kanya. May nagsabi sa akin yan. Talagang buhay hari itong si Eduardo Manalo. Gusto niya, pagkaharap mo siya, kailangan ituring mo siya na parang isang Diyos. Matindi kang loko ka. Ha? Gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo. Mga gago. Hindi lahat ng tao maloloko ninyo. Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kung natakot niya si Brother Eli, wag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma. Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinaghandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Diba? Tama ba, sir? Sir, tama ba? Oo. Oo. Kaya nga pinaghandaan namin yan. Kaya sinadya namin na dito sa pamilya ko, sabi ko nga, nasa kanila yun. Hindi naman to kagaya ng Maynila, hindi to kagaya ng sa ibang lugar, no? Sabi ko nga, sige, gamitin nyo. Oh? Pero ganun pa man, alam naman natin kung gaano ka-diablo. Oh, lahat ng mga pastor na nanonood ngayon, mga ministro, ng iba't ibang mga reliyon, sabihin nyo kung mali ako, ito lang sasabihin ko. Ha? Sabihin nyo kung mali ako. Kulto ang Iglesia ni Cristo o hindi? Diba? 100% maraming magme-message sa akin ngayon at sasabihin nila, yes, tama ka. Kulto ang Iglesia ni Manalo. Yan ang katotohanan. Ititigil ko na yung pagbablog ko kapag yung comment section doon sa mas marami yung nagsabi na hindi kulto ang Iglesia ni Manalo. Titigil na ako sa pagbablog. Pero kapag marami ang nag-react at nagsabing yes, marami nga, ang dami ko nababasa, kaya lang di ko na lang inaano dahil baka, di ba? Pero ganun pa man, Iglesia ni Manalo, ituloy mo lang. Pero doon sa mga Iglesia ni Cristo, magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Diyos. Huwag po kayong gagaya sa Iglesia ni Manalo na kung saan nagiging mafia. Ha? Huwag niyo pong gagayahin yan. Na ginagamit yung reliyon mga membro sa politika para lamang yumaman ng yumaman, para makapagtayo ng magagandang gusali. Ha? Na kung saan yung pera ay mula sa pera ng mga politikong ninanakaw naman ng mga politiko sa taong bayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.